Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga sinaunang tao sa daigdig. Sa araling ito, ating aalamin ang pinagmulan ng tao ayon sa teorya ng ebolusyon at ang iba't ibang uri ng sinaunang tao. Layunin din nating ihambing ang kanilang mga katangian sa modernong tao. At bago tayo magsimula, sa ating talakayan ay babasahin ko muna ang ating mga layunin para sa aralin na ito. Una, may papaliwanag ang pinagmulan ng tao sa teorya ng ebolusyon. Pangalawa, matutukoy at maipapaliwanag ang iba't ibang uri ng sinaunang tao. At ang panghuli, mahihahambing ang kanilang katangian sa modernong tao. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na bahagi ng ating talakayan. May tatlong pangunahing teorya tungkol sa pinagmulan ng tao. Una, teorya ng paglikha at pinaniniwalaan na ang tao ay nilikha ng isang makapangyarihang nilalang. Pangalawa, teorya gamit ang alamat. Halimbawa nito ay ang alamat ni malakas at maganda. Pangatlo, teorya ng mga siyentista o ebolusyon. Batay sa agham, ang tao ay nabula sa sinaunang mga hayop at dumaan sa mahabang proseso ng pagbabago. Ngayon, alamin naman natin ang teorya ng ebolusyon. Ayon sa makaagham na pag-aaral, ang mga unang ninuno ng tao ay lumitaw mahigit 2.5 milyong taon na ang nakalipas. Ang teoryang ito ay nagpapaliwanag kung paano nag-evolve ang tao mula sa ape hanggang sa paglitaw ng Homo sapiens. Ngayon, pag-usapan natin ang unang nilalang na pinagmulan umano ng tao. Ito ay ang ape. Ayon sa siyentista, ang tao ay nagmula sa mga ape batay sa teorya ng ebolusyon. Susunod, aalamin natin ang pinakamalapit na kaanak ng tao. Ito ay ang chimpanzee. Ang chimpanzee ang tinuturing na pinakamalapit na kaanak ng tao ayon sa siyensya. Malaki ang pagkakatulad dito sa DNA test ng tao. Narito ang mga pangunahing sinaunang tao na ating tatalakayin. Simulan natin sa Australopithecine and Australopithecus. Ito ay mga itinuturing na ninuno ng makabagong tao at may kakayahan din silang tumayo ng tuwid. Ang pinakatanyag na natagpuan ay ang Australopithecus afarensis na tinatawag na Lucy at natuklasan ito noong 1974. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Homo habilis. Ang Homo ay nangangahulugang tao at ang habilis ay nangangahulugang handy. Tinatawag silang handyman dahil sila ang unang species na marunong gumawa ng kagamitang tao. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Homo erectus. Ito ay mas sophisticado kaysa sa Homo habilis. Ang ibig sabihin ng erectus ay tuwid na paglalakad at may kakayahan din silang gumawa ng sophisticadong mga kagamitan. Ngayon, dumako tayo sa Homo sapiens neanderthalensis. May pagkakaiba lamang ng 0.12% sa DNA ng makabagong tao. Sila ay ang sinaunang tao na may kakayahang mag-isip at gumawa ng mga kasangkapan. At ang kanilang labi ay natagpuan sa Eurasia, Western Europe, Central at Northern Asia. At ang panghuli nating pag-usapan ay ang Homo sapiens, ang ating species. Ito ay ang modernong tao o tayo ngayon. At ito rin ang pinakamataas na antas ng evolusyong tao. May kakayahan na tayong mag-isip ng mabuti at may mga naisipan na tayong mga teknolohiya na ginagamit natin ngayon. At dito lamang nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. At sa pagtatapos ng ating pagtatalakay, ating naunawaan ang iba't ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng tao at ang proseso ng ebolusyon. Napag-alaman din natin ang iba't ibang sinaunang tao at kung paano sila nag-evolve upang maging makabagong tao. Sana ay naging makabuluhan ang ating talakayan. Yun lamang para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.